Nina Apostol San Pedro at San Pablo. Isama natin sa ating mga panalangin ang lahat ng pasasalamat sa Diyos, lalo na ang mga may kaarawan, si Lori Dando, Francine Joy, Jasper, MJ, Frances, Judeline, Yesha May, Lady Ronaldine, Joselito, Halandoon, at para sa wedding anniversary ni na Brother Benji and Sister Claire Marso, at para sa safety and protection of everyone in our parish outing. Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pagbungad na awitin. Tayo nagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga po. So, nandito po tayo ngayon sa pagdiriwang ng ating pasasalamat sa Diyos. At least once a year, nag-gather po tayo dito sa ating tinatawag na outing and team building. Isa na rin pasasalamat sa atin dahil meron tayong spiritual works, meron din tayong physical works. At lahat ng ating mga intention, lalo na yung mga servants na wala po dito ngayon, isama po natin sila. At sa mga nag-birthday po ngayon, yung araw na ngayong mismo nga birthday, meron po yata, di ba? Ayun po, kaya manglilibre ka mamaya. Meron na. Yan, isang bus na 80. So, lahat ng pasasalamat na meron tayo ngayon, kasama na po ang mga current tensions dito sa ating lugar, dito sa ating bansa, isama po natin sa tulong at gabay ni San Pablo at San Pedro. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong aking Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan na simula ng relihiyon sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ng mga apostol. Noong mga araw na yon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiago, kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang levadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat na tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapo siya ng 2 talikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik ng anghel, tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga talikala sa kanyang mga kamay. Magpikis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyayari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin at pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa
kayong naaapi, mawala, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukubkob. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya, nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Basa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinagnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Higa ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, papalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa
ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyupo po yung may mga upuan. At magsitayo ang walang upuan. Well, saan ka rin? Dito? Bakante pa dito sa harap. Ayan. Nandito po tayo ngayon. Una po ay ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng San Pablo at San Pedro. Di ko lang po alam sa kung babalikan natin yung mga kanya-kanyang probensya na, di ba, pag San Juan, puno ang dagat, no? Dito, ang uso dito ay basahan. Di ko lang po alam kung San Pablo sineselebrate nyo, ganun din na basahan. Alam ko may basahan din mamaya. Sa pagdiriwang natin ng outing ngayon, meron din po sa inyo. Basahan din pag San Pablo, no? Pero ginagawa siya usually weekend, Saturday o Sunday, puno yung dagat. Sa amin, ganun po. Sa Italy. Sa Italy pa pa. So, well, ito yung pagdiriwang ng dakilang kapistahan ngayon ni San Pablo at ni San Pedro. Matatawag natin ito yung mga super apostles. Mga may kanya-kanyang malaking contribution sa pagtayo ng buhay mission. Kung titingnan natin ang background, sino si San Pedro? According to our first reading, sino si San Pablo? Second reading, may kanya-kanya po silang mga buhay. May kanya-kanya, unique po yung background po nila. Si San Pedro, basically, ang alam natin is, siya po yung in-appoint na leader ng mga apostoles. Hindi siguro porque siya yung matanda, pero siya yung leader ng mga apostoles dahil doon po nagkaroon ng confession. Yung 3 beses niyang dininay si Jesus, yung itugtugao kang manok, itilao pala, itilao yung manok, he denied Jesus for 3 times. And then, kay Pedro, siya po yung inatasan na ibigay yung susi sa kaharian. Whatever you bound on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall loose in heaven. Sa kanya po binigay si San Pedro. Kaya ito po yung unang tinatag ni Jesus na mga Kristiyano. Kaya kung babalikan natin, saan nagagaling yung pananampalataya? Balik tayo kay Pedro. Siya po yung unang Santo Papa, the Vicar of Christ. Na si San Pablo naman po, sino si San Pablo? Isa po siyang leader ng yung mga batalyon. May mga legions po siya, mga thousands of soldiers. Pinapatay niya ang mga Kristiyano noon. Kaya kung buhay tayo noon, panahon ni Pablo, siguro patay na din tayo. So siya po yung tinatawag na